paano nga ba kumuha ng postal ID? Ang latest update ngayong buwan ng Mayo 2026 kasama ang requirements at proseso. Magkano ang bayad at gaano ito katagal darating? Lahat na yan tatalakayin natin. Hello mga ka-vlogs! Welcome sa panibagong episode dito sa ating talakayan. Well, ang ating topic ngayon kung paano nga ba kukuha ng Philippine Postal ID. Nang sa ganon, meron kayong valid ID. Well, ano nga ba ang latest update ngayong buwan ng May 2026? Magkano ang bayad? Paano ang process? At ano ang mga requirements? At gaano nga ba katagal ito darating sa atin? Well, una sa lahat, ang Philippine Postal ID ay ito talaga yung pinakamabilis at pinakamadaling kunin na valid ID dito sa Pilipinas. At ito po ay valid ID na accepted po sa mga malalaking transaksyon. Since primary valid ID ang postal ID mga ka-vlogs, pwede itong gamitin sa pagkuha ng passport, sa DFA, sa mga bank transactions, money remittances, at iba pa. So, valid na valid, no? At sulit na sulit ang postal ID. Well, paano nga ba ito kukunin? Una, walk-in po, no? Pumunta kayo sa pinakamalapit na Philippine Post Office mga ka-vlogs na nasa inyong lugar. Usually, sa mga LGU, nasa munisipyo yan or city hall na malapit lamang, okay? O di ka naman po, pwede kayong pumunta sa post office main na nasa Manila kung malapit kayo sa main office. Well, ano nga ba ang requirements kung kayo ay pupunta doon? Una po, kailangan pong mag-present ng proof of identity o pagkakakilanlan sa iyong sarili. Sa ano nga ba ito? Ito po ang birth certificate, no? PSA birth certificate. Actually, pwede naman yung LCR na birth certificate, wala yung problema. And ipotocopy nyo lang, tapos dalhin nyo lang po yung original, baka kasi titingnan nila, no? At least dalang-dala nyo po ang original copy. Well, paano kung walang birth certificate? Ano ba ang isa sa pamamaraan sa pagkakakilanlan or proof of identity? Well, mag-present kayo ng valid ID, no? Any government issued ID gaya ng passport, baka meron kayong driver's license, SSS ID or UMID, Senior Citizen ID, National ID card, pwede po yun. Pero kung wala talagang valid ID, kasi nga, di ba, kukuha ka ng postal ID para magkaroon ng valid ID. So kung walang valid ID, doon lang kayo sa birth certificate. Kasi lahat naman siguro ng tao ngayon, meron talagang birth certificate, di ba? So una po yan, proof of identity. Pangalawa, kailangan nyo pong mag-present ng proof of address. So ang proof of address, ito po yung barangay certification. Pupunta kayo sa inyong barangay hall, hihingi kayo ng barangay certification. At ang bayad nito, depende na po sa barangay. Meron kasi mga barangay na nanghihingi ng 20, 25 pesos, 50 pesos. Pero may mga barangay din po na libre lamang para sa kanilang mga constituents ang barangay certification. Then pangatlo na requirements ay ang accomplished application form. So ito po ay libre, walang bayad, makukuha po sa post office kung kayo ay pupunta. No? Fill upan nyo lamang yun mga ka-vlogs. Yun lamang po ang requirements. Dalawa lamang yun mga ka-vlogs. Pangatlo nga yung accomplished application form which is libre nasa post office. Well, ang tanong ngayon, magkano nga ba ang bayad kung kukuha ka ng postal ID sa ngayon? Para po sa regular application, 550 pesos po ito. Kung regular, ibig sabihin, hindi ka nagmamadali. Kung rush naman, yung agad-agad, kukunin mo. Well, ito po ay 650 pesos. Available po starting noong March 20, 2026 mga ka-vlogs. Pero tandaan nyo po, ang rush application ay available lamang ito sa main office ng post office sa Manila po kung malapit kayo doon. Okay? Gaano ba katagal darating ang ating postal ID? Base po sa estimate, nasa 1 month, no? Ang maximum nito mga ka-vlogs.
Pero kung nasa main office ka nga nag-apply, the same day, no? As mismong araw na nag-apply ka, pwede pong makuha kasi nga rush. Kaya kung malapit lang kayo sa main office ng post office sa Manila, mas nakakabuti, no? Konti lang naman ang diferensya sa bayad, 100 pesos lang. Ilang taon po ang validity bago mag-expire ang postal ID? Ito po ay merong 3 years. 3 taon na validity. Well, sulit na po yan, yung 3 taon na yan, no? Dahil mura lang, 550 or 650, tapos 3 taon mo magagamit as primary valid ID. Pwede mo naman yung i-renew mga ka-vlogs kung ma-expire na. So, ayun po ang latest update, paano kukuha at mag-apply ng Philippine Postal ID ngayong buwan ng Mayo 2026. Kaya naman mga ka-vlogs, ano po yung komento at reaction sa balitang ito? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Maraming salamat. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.